After solving the series and the series, the parallel and parallel series configurations, we will now proceed to AND OR gates. So AND OR gates, this is basically a logic circuit where uh, we have two gates, the AND gate and the OR gate. So without further ado, rekta answer ulit tayo. So number 14. So for 14 and 15, this is our circuit. We are given uh, OR gate. So recall sa OR gate, ang truth table natin pag OR is assume x, y inputs. So 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. So pag OR gate, kahit isa lang sa kanila may 1, matic 1 na sila. So ganun yung OR gate, di ba? So pag ang isa sa kanila nag-on, may value yung VO natin. So if walang nag-on sa kanila, walang value yung VO natin. So with that uh, idea, let's solve 14 and 15. So 14, determine VO for the network configured 2.39 with 0 volts on both inputs. So 0 volts daw ang both inputs natin. So we can see that 0 volts hindi makapag forward bias ng silicon. Therefore, they are open circuit. Therefore, the value of our VO is equals to ilan? Since open man sila dalawa. So, VO is equals to 0 volts. So, 15. Ang 15 na naman daw, determine VO for the network figure 2.39 with 10 volts on both inputs. So, both inputs may 10 volts daw. So, since 10 volts na sila, makapag forward bias na tayo, di ba? So, since parallel lang sila, they have the same voltage. So, 10 both inputs same lang. So, our voltage or VO is just equal to 10 minus 0.7, which is equals to 9.3 volts. So, yan yung answers sa problem 14 and 15. So, since itong circuit na to is given na sa discussion pa lang sa libro, let's try to solve with these cases. So, case is V1 natin is 10 volts and V2 natin is 0 volts. So, since this is an OR logic, di ba? Kahit ang isa lang sa kanila ang mag-on, may value ang VO. So, since ang ang V2 is 0, reverse bias lang siya dyan, mag-open. While si V1 is 10 volts, makapag-forward bias pa rin. So, VO is equals to 10 minus 0.7, 9.3 volts pa rin. So, we can check also our VO sa case sa number 15 using KCL. So using KCL, VO minus 10 over 0.7 plus VO over 1K. So VO is equals to hindi over 0.7 minus 0.7.
So, $10.68 siya sa KCL. So, kung ganun, usually, ito, 10 plus 0.7 pala kasi minus yung nasa harap ng VO natin. So, 10, x plus 0.7 minus 10 plus x over 1k, which is 9.3. So, tama pa rin yung VO natin kung gagamit tayo ng KCL. So, rewrite ko lang. So, ganyan. So, tama pa rin yung ating VO. So, let's proceed sa number 16. So, sa 16 and 17, this circuit, we are given an AND gate. So, pag AND, review ulit natin yung Boolean logic ng AND. So, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. So, sa AND, pag may isang 0 lang dyan, hindi na siya mag-on. So, dapat yung both input niya is 1. So, dyan lang yung time na may VO tayo. If both ay naka-on. Otherwise, off siya. So, let's solve number 16. Determine VO for the network of figure 2.42 with 0 volts on both inputs. So, 0 volts on both inputs. So, since 0 volts siya, and then, yung diodes natin is yung orientation niya is nasa dito na orientation. So, we can assume na mag-forward bias to siya. So, may value siya. Since yung positive sign is yung connected sa VO, therefore, yung VO natin is 0.7 volts. So, you can also check using KCL. VO minus 0.7 times 2 minus VO minus 10 over 1K. So VO is equals to plus V, kasi, yan, leaving yung assume natin, lahat, naka-leave. So, 0.7. So, same lang sila ng value. So, for problem 17, what if daw, if both kay 10 volts na naman? So, ano mangyayari pag 10 volts na? Since 10 volts, hindi siya makapag-on kasi yung need ng diode na makapag-on sa kanya is negative, lesser than negative 0.7. So, open to sila, dalawa. And then, itong VO natin, parang short na lang yan siya dyan. So, therefore, sa 17, our VO is equals to 10 volts.
So, using KCL, maka-check ka pa rin. Since open na to sila dalawa, you can tanggal na siya sa equation. So, VO minus 10 over 1K is equals to 0. Ang VO mo dyan is 10 volts lang yan dyan. So, checking, di ba? Sec x minus 10 over 1K shift solve 10. So, VO is equals to 10. So, easy lang, no? Ang AND or gates ng diodes. So, let's continue. Number 18. So, 18, determine VO for the negative logic or gate figure 2.164. So, negative logic or gate. So, let's find VO. Since C0 is greater than silicon, so tapos reverse bias siya, so makapag-on siya. Si silicon din sa taas, syempre greater din siya sa 5, makapag-on din siya. I mean, si negative 5 is pwede niya mapa-on si silicon since ganito yung orientation niya. So, pwede siya mag-on. But, ang turo sa amin ni Ma'am April is kung sino yung mas greater, yung threshold, yung voltage, or saan yung mas makapag-on siya, yun yung gagamitin. So, VO is equals to negative 5 plus 0.7, which is equals to 0. Negative 4.3 volts. So, makapag-on ba talaga si silicon dito? Na 0 siya? So, let's check na kung ano talaga yung ni silicon dito. VO plus 5 minus 0.7 plus VO minus 0.7 plus VO over 1K is equals to 0. So, VO is equals to So, ito siya. Ito pala is open pa lang siya dyan. Hindi pala siya makapag-on. So, kung open siya dyan, tatanggalin natin siya sa equation. Dapat na makuha natin is negative 4.3, which is tama naman. Negative 4.3. So, hindi pala siya kasi read niya na negative 0.7 para maka-on siya, which is si 0 mas malaki siya sa 0.7. Yun pala yun. Mas malaki siya sa 0.7. Mas malaki siya kasi sa negative 0.7 sa opposite direction. Kasi dapat yung makapag-on sa kanya kay 0 po, negative 0.8. Yan. Lesser than negative 0.7 yung makapaka-on kay silicon na ganito yung orientation. Therefore, open siya. Kaya ganun yung equation natin. Let's proceed. Number 19. So, determine VO for the negative logic and gate. So, same process. Ito, sa negative 5, syempre, hindi siya makapag-on.
Kasi negative 5, ang kailangan nito is 0.7 volts. Ito naman 0 lang siya. Well, ang kailangan niya ipa-on is 0.7 volts. So, mas greater si 0 kaysa kay negative 5. So, ito matik, open na to siya. So, VO is equals to negative 0.7. So, by checking kung negative 0.7 mo talaga yung VO dyan, by KCL, VO plus 0.7 plus VO plus 5 over 2.2K is equals to 0. So, VO is equals to negative 0.7. So, yun no, kung saan yung mas malaki sa kanila, yun yung piliin mo na gamitin. Ito naman, number 20. Determine the level of VO for the gate of figure 2.166. So, both both sources is hindi makapag-on ng both na diodes kasi read nito is negative 0.7 or lesser than negative 0.7 para mag-forward siya dito. But 10 volts is hindi siya makapag-on na silicon. Therefore, itong both na to ay open lang. And short ito siya. Therefore, VO is equals to 10 volts. So, same lang, kung mag-KCL tayo, KCL is equals to VO minus 10 over 1K, makuha pa rin natin yung 10 volts. So, number 21, and last number, determine VO for the configuration of figure 2.167. So, ito, since sabi kanina kung saan yung mas makapag-on, yun yung pipiliin. Si silicon, 0.7 yung threshold, while si germanium is 0.3. So, si germanium, mas mauna siya mag-on kaysa kay silicon. So, si silicon ay open na. So, VO is equals to 5 minus 0.3, which is equals to 4.7 volts. So, kung mag-KCL ka rin dyan na open na yung sa taas, so, VO plus 0.7 minus 5. Bakit plus 0.7? Kasi pag ganyan yung sign niya. Minus GE. So, minus plus na siya. Plus VO over 2.2K is equals to 0. VO is equals to X plus 0.7 minus 5 plus X over 2.2K. Shift solve. 4.29 or 4.3. So, same na sila ng voltage. So, that's it for the AND OR gates. So, madali lang siya pero since ako rin medyo
sometimes medyo confused din sa mga problems kasi usually yung mga teachers, mga professors, di talaga sila nagaturo. So konting ano lang, idea lang mabigay nila and then you do it on your own na. So just solve and then yung mastery it will come on the way na while you practice solving. So that's it for the AND OR gates. In the next video, we will tackle about rectifier, clippers, and clampers.